Alright, welcome back dito sa ating live na wala yung live kanina. Sorry, pasensya na. So, we are live again and welcome back dito sa ating training, dito sa ating live Q&A training. So, inayos ko yung aking mic kanina so hindi ko napansin. Pagtanggal ko is hindi pala siya nakakonect. Sorry naman. Sige, so go ahead sa mga nandyan at kakapasok lang. Yan, let me share again this live sa ating community. Yan. Share ulit natin, of course, para makapasok yung mga community members natin dito sa ating live Q&A. Ayan, live na ulit tayo guys. Ayan, sige. Wait lang natin sila. Ayun, nakabalik na. Thank you so much. Thank you so much na. Ayan, sige. So let's go. Ayan, sige, share ko lang to. Okay, so ayun, pag-usapan na natin yung ating training. Kung meron kayong katanungan when it comes on Facebook ads, ask me anything on Facebook ads, or kung mapapanood mo man to sa, possible, kung mapapanood mo man to sa YouTube, I highly recommend to engage, comment, kung meron ka rin katanungan. Ayan, thank you so much, no? Ayan, yan. So, next time gagawin ko is magla-live din ako sa YouTube. Pero ang ginagawa ko kasi after our live is nire-upload ko yung mga videos natin sa YouTube para mas marami pang, number one, mas maraming ma-reach na mga content natin. Ayan. Sige. So kung meron kayong katanungan, sige, unahin ko yung mga katanungan nyo. Ayan, sasagutin natin yung mga katanungan nyo. And yun yung mga ano natin, pag-uusapan. Okay, so go ahead, go ahead. Ayan. Yan, may mga questions kayo. Yan, nandiyan yung kids ko. Thank you. Ayan. Binigay sa akin yung... Ayan. Sige. Alright, so wait lang natin makapasok guys yung iba. Ayan, alam ko is... Nandun sila kanina sa kabilang live. So, syempre, hintayin natin sila makapasok para makapag-ask ng questions. Yan, sige. Kukunin ko lang to. Alright, thank you so much sa mga bagong pasok lang at nandiyan na. Let us know kung saan kayo nanonood ng ating live. Pwede ko bang malaman? Where are you from? Saan ka? Saan ka naka-base? Yan. Gusto kong malaman. Yan. Oops. Okay. Let's go. Ayan, marami na tayong mga viewers. Kakapasok lang. Sige nga, check mo nga sa aking mobile. Hindi ko mabasa ang mga pangalan nyo, guys. Yan, para ma-shoutout ko po kayo. Yun. Okay. Si Renz, Evelyn. Ayan, sige, nababasa ko na. Nakikita ko na sino yung mga live viewers natin dito. Ayan, kanina hindi ko nakikita. Sige, go ahead. Ano ba yung pinag-uusapan natin dito sa ating live? Ask me anything po ito. So, pinag-uusapan natin dito is any questions in regards sa Facebook ads, pwede kayong mag-ask ng questions and yun yung mga sasagutin natin dito sa ating live training. Ayan. So, kung meron kang mga katanungan, merong mga challenges sa business mo when it comes on sales, marketing, yan. Usually, yun po yung pinag-uusapan natin dito sa ating live Q&A session. Yan. Okay? Alright. Sige, sige. So, let me check. Heidi, thank you so much for watching. Santiago, Sarat. Thanks for watching. Ayan. Si Bait naman, nag-comment siya dun sa post ko. Watching here from Santa Rosa, Laguna. Okay, so meron siyang questions, no? I believe hindi lumalabas dito sa aking live. Sige, buti na lang. Dito ko sasagutin yan sa aking cellphone. Hindi ko nakikita dito sa app na ginagamit ko. Ayun, may nag-comment kanina. So, thank you so much for asking that questions, Baet. So, sasagutin ko yung questions niya. Watching from Santa Rosa, Laguna, si Baet. Ang question niya is, may update ba si Meta features sa FB? So, bigla kasing na-limit yung audience size ko from millions down to 20k na lang. Wala naman akong binago sa targeting and interest or demographics. Baet, may experience mo to kapag sobrang baba ng budget mo.
Example, nag-target ka ng ang nangyari is down to 20k yung audience, no? So may mga interest si Facebook na hindi natin alam na dating available yung interest na yun is tinatanggal ni Facebook yun. So may possibility baka ganun yung nangyari. So try mo i-rerun yung ads mo and then make it gawin mong broad yung targeting mo. Hindi na kasi masyadong nag-work talaga yung very specific sa targeting. So make sure na i-broad mo yung audience mo para mas malaki rin million plus or possible less than 1 million or million plus yung potential audience size para mas maraming ma-reach yung yung Facebook ads mo. Yan. So pwede mong i-edit ba kung hindi siya nag-work before. Gusto mong kasi kung 20k audience lang yan nung chinek mo, may possibility na mag-invest ka lang talaga ng ads tapos very limited lang ang makakakita ng ads mo. So sayang naman yung budget mo. Yan, thank you so much The Josh for liking this live. Yon. Okay, so dito natin babasahin yung katanungan sa cellphone kasi hindi ko nakikita dito. ayan. So, yun. Si Lon, thank you so much. Lon Lim. Thanks for tuning in dito sa ating live Q&A session here sa aking community. If you have anything questions in regard on Facebook ads at hindi ko nasasagot yung mga katanungan nyo dun sa aking YouTube, sobrang daming questions dun sa aking YouTube. Ang daming mga katanungan. Gusto kong iisa-isahin natin yun at sasagutin dito sa live. Possible, bukas pa tayo matatapos. So, sobrang dami nagtatanong. So, ito yung chance nyo to ask questions directly sa akin para, yun, masagot natin yung mga katanungan nyo. Ayan. Alright. Sige. Okay, sige. Sagutin muna natin yung mga frequently asked questions dun sa ating YouTube. So, marami din sa YouTube ko na marami din tanong kung i-check ko dito ha. Sobrang dami guys. Ayan. Siyempre, mas priority ko sagutin yung mga katanungan nyo, of course, no? Let me check. Sa aking YouTube studio. Sige, sagutin natin yan, Lon. Let me check. Ito. Latest comment. Sobrang dami. Ayan o. Papakita ko sa inyo kung gaano karaming questions yung natatanggap ko sa aking YouTube channel. And hopefully tama ito. Ayan, tama naman na-share ko. Ayan. So dito guys, nakikita nyo dito sa screen. Ito yung mga katanungan nila. Sobrang dami guys. Ayan. Yes, majority, yung mga thank you Coach J, thank you Coach J, thank you Coach J, ayan. Pero marami dito mga paano po coach pag walang website, FB page lang, pwede ba ng sales or engagement lang in 2 days ago. Yan. So dito, I can promise na masasagot ko talaga yung mga katanungan. From time to time, sinasagot ko po ito, pero my goal kasi is masagot yung mga katanungan nyo on live para, yes, mas marami din yung mag-benefit ng live natin. Kasi, kapag live po ginagawa yung mga questions ng aking community, mas marami yung nakakaalam, mas maraming na-reach or natutulungan ng mga questions nila. Ayan, so marami tayong bagong pasok. Ayan, shoutout muna natin. Si Julius, Eric, Edward, Claudine, Giselle, Makuyabiche. Ayan, thank you so much for tuning in dito sa ating live session. Keep it up, Coach. Ayan, Giovanni Benate. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you din for tuning in. Okay, may link ka ba for portfolio creation tutorial sa paghahanap ng client? Okay. Kala ko ang questions kasi ni Lon Lim is portfolio. Kala ko Facebook ads, portfolio or business manager. Okay. So basically kung gusto mong makakuha ng client, if you're serving client, example yung expertise mo is media buying din, wag na tayong lumayo. Kasi Facebook ads naman ang pinag-uusapan natin. Kung inaaral mo, minamaster mo, pinapractice mo yung Facebook ads, media buying, and gusto mo mag-serve sa mga client, local and international, ang pinaka-best portfolio na pwede mong magamit para sa akin is YouTube. Okay? Number 1. Yes, pwede kang mag-go sa Facebook, page, group, and so on. But sobrang
sobrang effective ng YouTube kung gusto mo ng client. Okay? So, yes, gagawa ka lang ba ng YouTube tapos wala na? Okay? So, ang idea ganito, bigyan ko bago natin sagutin yung mga katanungan, thank you so much for asking that questions, yung mga nandyan. Sige, sagutin ko yung mga katanungan mo, Lot. So, ganito, basically, ganito yung yung nagiging process ko. Sorry, share ko lang yung aking, okay, iPad, okay. Okay. So, let me check. Ayan. Okay. So, hindi ko ma-share. Sige, share ko lang ta. Ayan, hindi ko ma-share ang aking iPad, so it's okay. Sige, so, ganito siya. Paano ko siya ginagawa? So, sa YouTube, gagawa ka ng YouTube account. Tapos, magpa-publish ka ng mga content. And yung content na ipapublish mo lon is content na ang goal is dapat makakatulong. Okay, goal is paano masosolve yung mga problems ng mga potential clients mo. Kasi yung client ang ina-attract mo. Okay? So, pag-usapan mo yung mga pain points, mga problems nila, and potential solutions dun sa mga challenges nila. Kasi yung mga clients, especially yung mga high-paying clients, hindi nila kayang gawin yung services like pagmamanage ng ads and so on. Mas focus sila sa business nila and other operations. So, kung ikaw yung nakakaalam ng process na yon or services, sa'yo sila lalapit. Okay? So, sa'yo nila ipapagawa yon. So, ang goal mo dun sa content mo, sa mga, ano yun, parang value-based marketing ang tawag dun, mga value-based content, more on educational, yung pinapublish. So, ako, ganun din yung isang strategy ko. So, if someone interested sa paid ads or media buying, maraming nag-aasa akin, but, syempre, hindi ko naman kayang i-handle lahat yon. So, very selected people or company lang talaga yung, ko, ina-handle. But basically, ganun yung strategy. Yung pinaka-best strategy is to share your knowledge, your expertise on public. Kumbaga, mag-build ka muna ng goodwill sa kanila. Okay? Establish your authority. Gaano ka capable dun sa sa task or project na gustong ipagawa ng client. So, kumbaga, walang sekreto. Yun yung pinaka-best strategy na ako, I experience talaga na ginawa ko siya. And it works. Okay? Hopefully makatulong yung LON. So you don't need a portfolio or a website. Okay? Yes, website. It helps for authority building. Pero iba pa rin yung video content, yung una mong ipa-priority as an asset para makapag-attract ng client. Okay? Coach, bakit ang lakas umubos ng budget ngayon ng Meta Ads? Julius, no? Malakas ba? Gaano kalakas? Gaano kalakas, no? Pwede bang malaman? Sobrang lakas daw eh. Yan. Magkano ba yung budget mo, Julius? Okay, kasi ang Facebook ads, kung magkano yung inassign natin na budget, yun lang naman yung i-spend ng Facebook, i-spend ng Facebook ads. Kung magkano yung assigned budget. Let's say nag-assign budget ka ng 1,000. So maximum 1,000, pero kung minsan nag-overlap yun, nag-overspending, pero hindi naman siya nagdo-double. Minsan nag-overspending siya ng 10%, 20%. So instead of 1K lang, naging 1,1, 1,2. Pero hindi ko pa na-experience sa parang double yung nangyari. Okay? So, mauubos talaga ang budget. Huwag mo tingnan na nauubos yung budget mo. Tingnan mo dapat, Julius, kung effective na ba yung ads na ginagawa mo. Okay? Tingnan mo. Example, nag-ads ka ng 1,000. Na-reach ba niya yung ROI ng 1,000 pesos budget mo? So, yung dapat yung question na dapat i-check mo dun sa ads mo kung ano nangyayari. Okay? Okay? So, yun. Um,
Ayan, ano talaga yun, nakadepende, Julius, yun talaga yung process. Okay? I-spend lang niya kung magkano yung sinet mo na budget. Okay? Kung effective yung ads mo tapos inuubos ng ads yung budget mo, okay lang yun, 'di ba? Parang hindi ba i-questionin si Facebook. Kasi kahit na nag-overspending siya o talagang tuloy-tuloy ka nag-ad spend, okay sa'yo. So siguro kaya mo yan natanong dahil siguro yung ads mo hindi masyadong performing, hindi nagkakaroon ng resulta. So iba yung yung i-check mo dapat hindi naman budget. So yung performance ng ads mo. Okay? Performance ng ads, yung sales process mo kung nakakabenta ba and so on. Ayan. So anyway, hindi natin magagamit to, ayaw mag-connect. Sige, tabi ka na lang muna. Okay, sagutin natin yung mga questions. So Q&A tayo. Ayan. Anyway, available naman yung share screen ko. So pwede kong mag-share screen sa inyo mamaya kung meron man akong needed i-demo. Okay? Thank you, Yusette. Coach, paano po kaya mag-ads ng mga ornamental fish na hindi nare-restrict? Newbie and followers nyo po ako sa YT. Okay, ano ba yung ornamental sa Gage? Ornamental fish. Double check ko lang ah. Okay. So, ito yung mga... okay. But iba. So, pang-aquarium. Kumbaga, pang-aquarium. I think, wala naman akong... Hindi siya high risk kung i-ads mo yung mga ornamental fish na to. Hindi naman. So, ang problem mo is hindi nare-restrict. Baka dahil nare-restrict meron kang ibang parang ibang messaging or ibang creative na ginagamit or promise. Pero kung nagbebenta ka ng isda, marami nagbebenta ng isda sa online. Yeah. Okay yan. Siguro i-package mo siya. Okay? Avoid yung mga some words or promise or creative na hindi naman pwede sa Facebook. Pero basically, alam ko pwede yan. Pwede yung i-run ng ads. Walang hindi siya special category yung pagbebenta ng mga ornamental fish. Okay? Okay, sagutin natin. Si Nats, Coach, if loan po yung business ko, lead po ba yung campaign ko? Then, paano po matatrack ng metrics if ako naglalabas ng pera? Okay. Lead generation, kung ang goal mo is, sa akin hindi. Lead generation kasi ikaw pa rin yung, kumbaga, i-call mo pa rin yung mga leads na yun. Better na ang goal mo is engagement, tapos send message. Then, dun magkaroon ng parang conversation and so on about dun sa business model nyo or sa mga offer nyo. So, better yung para at least ma-pre-prime nyo din, masala nyo din yung mga pwedeng yung client na gusto nyo i-serve. So, sa akin, engagement, tapos send message, not lead ads. Okay? Thank you po, Coach Jay, sa mga videos mo. Sobrang marami kang learning sa katulad ko ng mami na ayaw bumalik sa call center at planning to start my BA journey. Nice. Yan. Ito, gusto kong sagutin to. Sabi ni Claudine, I'm eyeing yung FB ads as skills or services na gusto mo. So, parang dami nating mga dito, mga nag-offer ng services or possible mga freelancer, BA. Okay yan. So, kung FB ads ang papasukin mo, kagaya ng sinabi ko sa iyo kanina, yes, sobrang laki ng potential. Okay? Dati yung mga in-demand na skills, way back 2016, 17, 18, 19, 20, 2020, mga 5 years, 6 years ago, is copywriting. Okay? Yes, in-demand pa rin yon, lalo na sa mga high-paying copywriter talaga. Pero dati sobra talagang dami. Even ako talagang, need ko pa talagang maghanap ng magaling na copywriter para lang magpasulat ng email, sales copy, script and video. Dati yon. Pero ngayon kasi, nandyan na yung AI. Pero, alam mo ba, isang skill na hindi kayang palitan, kaagad-agad, hindi ko sure kung kailan siya makakayang palitan, pwede siyang i-automate and so on, pero sobrang dami kasing mga decision making kapag FB ads yung skills na ino-offer mo. 'Di ba? So meaning to say, kapag FB ads yung skill na inaral mo, so magtatagal. Claudine. So matagal mo siyang
may offer, and yung skill na yon is madedevelop mo pa, may enhance mo pa, and so on. Kumbaga, kung ikaw, mag-offer ka ng FB ads, pwede mong i-package as parang add-ons or bonuses yung copywriting. Like, scripting, creating ad copy, creating sales process copy, para dun sa client mo na gustong i-serve, na gustong magpara ng ads. Pwede rin yun. Okay? Additional lang yun. Kung na-explore mo na at na-aral mo na yung copywriting. Pero sa akin copywriting is necessary kung nag-run ka ng FB ads. Okay? Kailangan siya. Ayan, sagutin naman natin yung katanungan ni Julius. Yes, boss, yung 5K ko per 7 days sumabot ng 40K impression then 300 message last month. Okay. So, meaning to say naka 20,000 ka and then naka-receive ka ng 300 message. So, i-compute ko lang. Okay? Tama. 5K, 20,000 divided by 300. 66 pesos yung cost per message mo, Julius, last month. Okay, kung high ticket naman or mataas yung offer mo, acceptable yung 60 pesos, 60 pesos plus na cost per message. Acceptable yon. Example, nag-ads ka nga ng 20K. Pero dahil high ticket yung offer mo, ang bumalik is 200,000. So that's 10x ng ad investment mo ang bumalik. So let's say sa 200,000, 50% doon yung net margin, profitable ka. Okay? Ganun yung tingnan. Hindi pwedeng dapat, pag nag-ads ako sa 1,000, ang babalik 100K. May mga ganun, siguro nakakatsamba ng benta ka agad or malaking client. Pero you need to set a benchmark. Every time na mag-run kayo ng ads, guys, you need to set a benchmark. Na yung benchmark na yon, yun yung maximum cost per acquisition na iaalat mo sa bawat pwedeng customers or client na bibili ng services or product mo. So, iset mo ng pinakamataas. Okay? Example, ang binebenta mo ganito. Bigyan ko kayo ng example. Kung ang binebenta mo is worth let's say sabihin natin worth 10,000 in-offer mo. Ayan. Let's say na parang product shop or package worth 10,000. Pwede rin naman services. So sa 10,000 mo, ilang percent doon yung pinaka-best para sa customer acquisition mo. Kumbaga yun yung allotted budget mo per customer. Sa 10,000 gross na binibili ng isang customers, magkano i-allot mo doon? Yung pinaka-healthy at sa akin, pinaka-best, maximum of 30% kung medyo high ticket. Kung around 10,000. So meaning to say, yung 3,000 is, iyon yung i-ads mo to acquire one customers na bibili ng 10,000. So, kumbaga healthy metrics na yon. Kasi, syempre, considering pa rin yung mga COGS, operation, and so on. So, 30% is good kapag ganung level. Kapag 5,000 naman, so, pwede yung mga 1,500 or 2,000. Okay. Kapag 1,000 naman, sa akin kapag 1,000 naman, at least half nun, 50%. Pero yung iba, nag-go talaga kahit na 100% yung ad spending nila sa unang customer na bumibili. So, kumbaga, ibang ano na yun, ibang usapan na yun, ibang level na yun. So, yun yung tinatawag na meron ka dapat value ladder. Okay, na tinatawag. So, okay. So, ayaw mag-work nito. I-explain ko sana sa inyo sa whiteboard. hindi siya nag-ano kanina. So, let me double check again, ha? Double check ulit natin kung mag-work yung aking mahiwagang tawag dito, mahiwagang screen. Yan. Sige. Okay, so kung may mga katanungan kayo, go ahead, sasagutin natin yan. Yan, sasagutin po natin yung mga katanungan nyo. Ayan, wala pong mamimiss na mga questions. Ayan, meron pa ba? Ang dami pala. Sorry, hindi ko nakita. Nasa ilalim pala yung mga katanungan nyo. Yan, sige, isa-isahin natin yan. Open ko lang to. Sige, standby lang kayo. Okay. Before nag-work ito, but right now,
Ayaw niyang mag-work. Okay, it's okay. Sige. So, isa-isa sagutin mo natin yung mga katanungan bago tayo mag-move dun sa next. Okay? Okay, so ang questions niya is yan, thank you so much. Sagot ko na to. Lumalabas na dito, kanina wala. Coach, meron ako, ayun, business, sagutin ko na to, nasagot ko na, thanks coach. Coach, anong magandang gawin? Gamitin ko ulit yung FB ads, pero palitan ko na yung ad set as demographics. Yes, change. Okay. Kung hindi nagwo-work yung ad set nyo, change. Iba kasi parang hindi na pwedeng i-edit. Pwede po yung i-edit as long as hindi siya nag-work talaga. Pwede mong i-edit. Pero ang pinaka-best sa akin na ginagawa ko kung hindi nag-work yung ad set ko, dinuduplicate ko siya para yun yung maging reference ko na yung ad set na yun hindi siya nag-work before at hindi ko na siya ulitin just in case makalimutan ko yung mga targeting or setup na ginamit ko doon. So, kumbaga dinidisregard ko na lang yung mga old ads and ino-off ko po yun. Hindi mo dapat iwanan yon. I-off mo yung ads na yon tapos i-duplicate mo or run ka ng panibagong ad set campaign and yun, gawa ka ng kumbaga start from scratch and then i-avoid mo yung mga dati mong ginawa na hindi nag-work. Dino J, thank you sa pag-answer coach sa tanong ko, how to enroll sa course nyo. jgregorio.com/courses. May mga courses po ako dun. Si Henry, na-restrict yung ad account ko, ano dapat gawin para makapag-ads uli? Henry, kapag na-restrict yung ads, especially if you're selling health product, yun talaga yung majority na nare-restrict. Or pwede naman direct business opportunity yung sinasabi mo dun sa ad mo, yung mga common mistakes ng mga advertiser bakit na i-restrict yung ad nila. Number 1 is to contact FB ad support. Hindi po ako yung kukontakin nyo kapag na-restrict yung ad account nyo. Hindi po ako may-ari ng Facebook. FB ad support. Okay? Then explain. Sabihin mo dun sa FB ad support na hindi ka aware sa nangyari. Mag-explain ka. Sorry, hindi ko na po ulitin. Please reactivate my Meta ad account. Okay? So, kung mag-reply sila, okay. Kasi magre-reply sila yes or no lang. Kasi hindi tayo nag-send ng request sa kanila. Okay? So, madalas kapag alam nila na hindi mo alam, yeah, especially sa explanation mo, hindi ka talaga aware, ganyan, binabalik nila. Okay? Pero kapag aware sila na alam mo yung ginagawa mo, yun, talaga sinasabi nila permanent disable. So, mag-explain ka sa akin na hindi ka aware. Kaya ka nga na-restrict dahil hindi ka aware dun sa policy. So, explain mo yun. Okay? So, sir, paano kung location-based at magkano po ang budget per location? Angera, yung location-based targeting, nakadepende rin to sa budget. Parang interest-based din yung targeting, Yung budget is nakadepende yun sa allocation mo. Ikaw yung magsiset ng budget sa Facebook ads mo. Okay? So, pinaka best, siguro wag yung minimum na $1. Okay? So, lakihan mo ng kontian kung gusto mong mas maraming ma-reach at mas mapabilis mo yung shortcut or testing ng ad mo. Okay? Make it yun yung pinaka best sa akin. Talagang dapat malaking budget ka agad para best strategy yun. Okay? So, next question. Ayan, sige, sorry, hindi mag-open yung aking whiteboard. Next time na lang. Okay, thank you daw, sabi ni Evelyn. Ayan, so may mga katanungan pa ba kayo na hindi ko na sagot kanina when it comes to Facebook ads, sales, marketing, and business? Yun po yung mga pinag-uusapan natin dito sa ating live Q&A. Ayan. So, na-restrict, nasagot ko na to. And thank you so much for availing my training. Sige, by the way, meron din akong very quick announcement mamaya, very quick lang naman to. Pero habang nag-iisip pa kayo ng mga katanungan, so iti-take advantage ko na yung opportunity na to para sa announcement na yon. So, by the way, wala po akong ibebenta dito sa announcement ko. Don't worry. So, ang announcement ko po is ito yung bagong updates, no? So, I decided na ang gawin ko, ginawa ko kasi dito sa membership ko. Ayan. So, for those students or people or viewers natin na nanonood nito ng live,
Ang ginawa ko po is yung Negosyo Network membership. Nandun po yung mga courses ko. Parang a year ago, I started Negosyo Network as a membership or a community. And after a year, I realized na ano ba yung binibuild ko na brand. Kasi my focus is to build my personal brand and helping people pagdating dun sa mga training, sa mga courses na meron ako. So, kumbaga wala namang big change, no? Kumbaga ang nangyari lang from negotionetwork.com, accessing yung mga yung mga courses natin, yung mga training, ma-access nyo na sa inside jgregorio.com. That's it. Yun lang naman yung changes. Yung kumbaga, hindi siya big changes, parang change access lang ng domain. Pero yung email nyo po, yung pa rin, pwede kayo mag-forgot password kung nakalimutan nyo, and so on. Sige, sasagutin natin yan. So, paano niyo siya ma-access? Punta lang kayo dito sa, punta kayo sa, makikita nyo dito sa J. Gregorio and dashboard. Yan. So, similar dun sa Negosyo Network kasi minigrate lang po natin yung mga courses, yung mga training dito. So, right now, makikita nyo dito yung 18 courses. Kumbaga, kapag naka-login po kayo dito, lahat ng courses na nakikita nyo is meron kayong access. As long as paid enrollees ka. Okay? Nag-enroll ka before. So, nandiyan po yung mga courses, mga training, and so on na gusto nyong makuha. So, paano mag-reset ng password? So, ganito lang po, ilalog out ko yung aking account. Ayan. So, kung gusto mo magkaroon ng access, ayan, log out ko lang. Ayan. Ayan, makikita mo, yes, makikita mo dito. Ayan, pero hindi mo siya ma-access. Ayan. Ayan. Pinabli ko na para makita nyo yung mga courses. So, magsa-sign in ka lang, click mo lang to. Sa jgregorio.com, meron yung sign in. Tapos dito, ilalagay mo lang, mag-login ka lang dito. So, forgot password ka kapag nakalimutan mo yung account mo. Click mo lang to. Tapos dito, kapag hindi ka makalogin, ang next step is forgot password. Lagay mo lang yung email mo dito. Tapos, that's it. Ayun, para ma-reset mo yung password. Yun lang naman yung next step para ma-access mo. Just in case hindi mo ma-access yung account, kung pwede ka mag-email sa akin and pwede ka rin naman meron ditong live chat. From Monday to Saturday, meron diyang live chat support. But for now, gawin mo is, forgot mo yung password mo and use your email. Okay? May marireceive ka na forgot password. Okay? So, yun yung announcement na, very quick announcement lang about dun sa small change. Hindi naman siya big changes, no? Small changes kasi from negotionetwork.com membership, punta lang kayo sa jgregorio.com, then log in your account to access, no? To access yung mga training natin, no? Mga recorded training and courses inside the Okay? Alright, so sagutin natin yung katanungan. So balik tayo dun sa mga katanungan nyo po. Ann, punta ka sa jgregorio.com/courses. Okay? So let me check. Ayan. Sorry, hindi ko pala nalagay dito yung link, no? Ito po yung link, Ann. Okay? So, hopefully, maisend ko yung link. So, dito, ina-update ko pa po kasi siya. So, may mga small changes lang. So, if someone na gustong mag-enroll, wala silang makikitang link dito paano mag-enroll. Wala. Wala sila. So, all you need to do is puntahan mo yung domain na to, jgregorio.com/one-time payment. So, yun po yun. O, yung negotionetwork.com/499, mare-redirect na naman din po kayo dito. So, ang link po, eto. Please, pwede bang ma-comment? Ayan, so i-comment ko. Alright, so yun. So, let's proceed sa ating Q&A. Baka may include sa dashboard ng client prospecting at preparation tips. Yeah, good suggestions. Client, ano tawag doon? Client strategy. Ayan. Soon, I'm planning to create a medyo high ticket yung course na to. Pero parang ano siya, parang media buying course specific for Facebook ads. Ayan. Soon. Update ko kayo. Okay, so another questions. Angelica is watching. Elisha Ma, thank you so much. Christine, and so on. And katanungan, how you adjust? Okay, sagutin natin to.
Ay, ang dami palang katanungan dito, sorry. Okay. Coach J, ilang days po dapat magpa-engagement ng ads? High ticket po ang ino-offer ko. Si Ross Boy. Okay. Ilang days? Pwede mo kasing tuloy-tuloy yung ads mo. Kung ang ads mo, hindi ang pag-engagement lang ang ads mo. Pag engagement yung ads mo, dapat tuloy-tuloy yung ads mo. Okay? Walang specific days kung ilang days. Siguro specific days of testing ng ads to identify if nag-work ba yung ads mo. Sa akin, kapag naka-spend ka na ng medyo malaki, let's say 1,000, 2,000 pesos sa ads mo, enough na yon. It doesn't matter kung 3 days yan, 7 days, as long as 1,000 to 2,000, malaki na rin yung spending mo, ma-identify mo na kung effective ba yung ads mo or hindi. So, kung high ticket naman yung ino-offer mo, mag-spend ka pa ng mas malaki. Pero mas maganda, kung nakapag-spend ka ng 1,000, identify mo na kung nag-work ba yung ad mo or hindi. Okay, high ticket. Magkano ba yung high ticket mo, Ross Boy? Magkano yung parang average offer mo? Is it 50, 100K, and so on? Okay? Pwede mong i-chat dyan sa baba. And how will you adjust ad targeting based on the mobile versus desktop performance difference? And si Facebook, hindi naman medyo matalino. Matalino po si Facebook, and so sa targeting, I always go on all placement, mobile and desktop. And si Facebook na yung bahalang magpakita kung mobile ba or desktop. Pero based sa lahat ng ads at chinecheck ko talagang majority 80%, 80+% is naka-mobile at doon nakikita yung ad natin. Ganon. So meaning to say, kailangan kung pang mobile, kung meron kang website, available yan sa mobile. Ako hindi ko na ina-adjust. Pero pwede mong gawing specific mobile only yung yung ad mo. Pwede mong i-exclude si desktop kung preferred mo yun. Okay? So, doon mo makikita yung performance naman, nakikita po yun sa ad reporting. Pinaka-best, hindi lang sa ads metrics, yung ads manager, campaign, sa ads reporting, doon yung makikita ng detailed yung placement, kung mobile ba nakikita, even the location, nandun din. Makikita nyo yung male and female, gender, nandun din po. Yan. Sige. And punta po kayo dun sa aking website, jgregorio.com. Basically, nandun, nailagay ko po yung link dun. And kung hindi mo makita yung link na sinend ko kanina, go to jgregorio.com. And Coach, baka may include mo sa dashboard, nasagot ko na po ito. Franchising business po siya, ayan. So, grabe, no? So, kung sa 200,000, let's say, kumikita ka dito ng 100K, magkano yung ads budget mo? Kung net na ang 100K sa 200K na sales. 20 to 30%. Let's go. Go mo yon. Okay? So, ibig sabihin, makikip mo yung 70,000 for every 100,000. Okay? Na net. So, ganun, Rossboy, matingnan. Kung gusto mong magtuloy-tuloy yung ads mo, wag mong tipirin. Sa akala natin, nakakatipid tayo, pero sobrang laki ng nami-miss or nawawalang benta sa ads natin kapag tinitipid natin ang ating ads. Joshua, saan ka nag-subscribe? Sa YouTube? Thank you so much naman. Yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, meron po akong YouTube channel. Announce ko lang, J. Gregorio. My goal, sinabi ko na to last year, ang goal ko is mahit yung 100,000 last year. Pero, kinulang ng konti. Ilan na ba tayo? Sa 87? Yeah, 87,000. So, 13,000 subscribers na lang this year. For sure na yon. For sure na po yon. Ayan, i-hit natin yan. So, in the next 2 to 3 months. Ayan. Alright. Any questions, guys? Na-miss ko kanina sa top? Ayan. And hindi ko rin nabasa kasi nag-end yung live natin kanina. Pasensya na, biglang nag-end yung unang live ko. Nagkaroon ng technical issue nung tinanggal ko yung aking mic. Ayan, ni-live nitong live. So, ayan. Kung hindi ko nasagot yung katanungan nyo kanina, so please, go ahead, ilagay mo dyan sa ibaba yung katanungan mo and sasagutin natin yan. Yan. Thank you po, nasagot na po ang tanong ko. Ayan, thank you so much. Mukhang familiar ako dito sa franchising business mo. Yan, no need naman to comment kung ano yung name ng company. Joshua, yes, 100%. Thank you so much for subscribing.
Okay. So, balikan lang natin yung mga katanungan kanina. Sige. Okay. Sige. So, kung wala kayong mga katanungan, ako naman yung magbibigay ng mga, siguro some updates. And ano ba yung mga nangyayari sa Facebook ngayon na parang hindi to nakikita ng iba at talagang hindi siya natitake advantage. So, one of the best, kumbaga best strategy na ginagawa namin na pwede kong i-reveal dito sa live is by utilizing only 2 campaigns per offer. Hindi per ad account ha. For example, sa ad account mo meron kang 5 offer, 10. So, per offer, okay. So, example, meron kang offer 1, meron kang business 1. And then, bakit 2 campaigns lang, Coach J, ang ginagawa mo? Okay? So, 2 campaign ang ginagawa namin. Ayaw talaga nito. So, eto, gagawa na ako ng solusyon. Ayan, magagawa natin ng solusyon kasi po ayaw mag-connect ng aking whiteboard. Ayan. Gusto ko pa namang i-discuss sa inyo. Ayan. Dito. Magpe-present tayo. Okay? Kita ba? Okay, kita naman. So, ano yung strategy na nabanggit mo, Coach Jay? Okay. Oops. Ito po yun. Oh, sorry. Lakihan lang natin. So, 2 campaign. So, sa ad, ang ginagawa ko is ganito. So, 1. Yan, pasensyahan nyo na yung sulat ko, ha? Yan. I think ito, mas okay. Okay, 1, number 1, and number 2. So, number 1, ang ginagamit ko dito is campaign. So, ang campaign na to is a testing campaign. So, basically, ang testing na yan, okay, testing C. Agree ba kayo na yung lahat ng ina-ads natin is consider as testing campaign? Ito, mas kita na. Ayan, clear na ba? Okay, so next, mas lalakihan ko yung whiteboard para sa inyo. Talagang literal na whiteboard dadaling ko dito sa likod ko. Ito medyo maliit, so pagpasensyahan nyo na, kaya susum ko na lang ng konti. Testing campaign. So, ang next is, okay, so sulat ko lang ng maganda. Retargeting campaign. Ayan, dalawa. So, isang testing campaign saka retargeting campaign. Okay? Ganito yung nag-work sa amin. So, magtataka yung iba, Coach, ano ba yung retargeting na yan? Ano ba yung testing na yan? So, lahat po ito is campaign. Or, sa objective mo, mapa-engagement yan or sales, papunta sa website, same lang naman ang process. Lahat ng ad mo is ipapasok mo dito sa testing campaign. And make sure na naka non-CBO. Okay? So, anong reason? Bakit non-CBO? Non-CBO, ibig sabihin, hindi po naka-budget, campaign budget optimization. Yung ad budget is a-allocate mo, okay, dito sa ad set. Ad set. Meaning to say, marami po yung ad set. So, dito ka magte-testing. Okay? Ngayon, yung retargeting mo is iba po ito. Another ad set ulit yon, different ad, and different ad set, different budget. Ngayon, magkano yung budget allocation? Sino dito yung merong idea ng budget allocation ng retargeting versus dun sa testing campaign or sa regular campaign? Meron ba ditong nakakaalam? Nabanggit ko yun before sa course ko, nabanggit ko yun dati. Ayan. May nakakaalam ba? Wala? Sige, ito yun. Pwede kayong mag-allocate dito. Ayan Kung bago pa lang yung ads mo at campaign mo, 80, 20. So, anong 80? Yung number 1. 20, yung number 2. Kung bago pa lang yung campaign mo. Ngayon, kapag dumadami na yung parang audience na nako-collect ng testing campaign mo, syempre, nag-ads ka, dumadami na yan. Gradually, i-increase mo
or i-allocate mo yung budget from testing campaign papunta sa retargeting hanggang maging 50-50 sila. And it works. Ganun po yung strategy namin. Kasi sa Facebook, sayang kasi, example ganito. Yung tao na pero depende po to sa strategy. Meron kasing retargeting, talagang 3 seconds view audience lang ang kino-collect tapos i-retarget, hindi po mag-work yun. At least 50% ng lahat ng video ad mo pinanood or 75%. Or people na talagang nag-spend ng matagal dun sa website mo and then you collect dun sa custom audience. Medyo advanced na siya. Next time, i-discuss ko yon. So, sa Facebook, meron po yung custom audience. Audience po na pwedeng galing sa Facebook. Ito yung mga nanood ng video, nag-engage, or audience you own, which is ito naman po yung mga nag-visit sa website mo and gaano sila katagal sa website mo, ilang beses sila nag-click or ano yung mga pages na pinuntahan nila, nakokollect po yun sa Facebook ads. So, hindi ka lang nag-ads, hindi ka lang namumuraspect palagi. Kaya ang retargeting, ang pinaka-best, one of the most profitable campaign na talagang nasubukan ko. And sa lahat ng binenta ko, retargeting po ang pinakamataas na ROI o return on ad spend or pinakamataas na ROAS. Okay? So, retargeting. Ayan. Can you please type dyan sa chat? Retargeting para hindi mo makalimutan. Ayan. Explore nyo yun. Siguro soon, pwedeng next week or mga next training natin, pag-uusapan natin yung retargeting strategy, retargeting, or gawa na lang ako ng YouTube video para sa inyo. Ayan. Paano i-implement yung retargeting. Sino interested dito? Magkikreate ako ng YouTube video, step-by-step tutorial. Doesn't matter kung 30 minutes o 1 hour video pa yan. Para sa inyo, gagawin ko yon for free. Ayan, i-upload ko sa YouTube ko. Anytime pwede nyo mapanood. And yeah, walang bayad yon. Ayan, can you please type dyan sa chat? If interested kayo sa retargeting strategy, type nyo na lang, retargeting strategy, Coach J. Ayan, pag walang nag-comment, hindi po ako gagawa ng YouTube. Alam nyo ba, before ako mag-create ng YouTube video, I always validate the idea, the problems, and challenge bago ko i-create yung topic. Okay, paano ko siya nababalidate? By asking questions sa community, also by looking yung mga other content creator, pero majority nasa comment section talaga yun na nakikita ko and sa group ko. Yan. Yes, coach. Retargeting. Ayan. Daming interested, ah. Yan. Sino dito first time lang marinig ang retargeting? Or kahit narinig mo na ang retargeting pero hindi mo pa rin siya ginagawa. Ayun. Alin man sa dalawang yon, type me. Type me dyan sa baba. Ayan. Sige, narinig mo na ang retargeting pero hindi mo pa rin ginagawa. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Sobrang ganda niyan, guys. Sobrang profitable ng campaign na yan. So, hindi ko siya ma-explain ng detail dito sa live kasi nga, yes, takes time. And para at least mabalik-balikan mo rin and be specific yung topic na yon pag in-upload ko sa YouTube, mas maraming ma-help. Yun naman. So, dito yung mga frequently asked questions, mga struggles nyo, challenge, yung directly sinasagot natin dito sa ating chat. Live. Si R. Shera. Yan, super interested po. Yan. Okay, sige. Gagawa tayo ng video yan. Thank you so much. Sige, last 2 questions. Sasagutin ko last 2 to 3. Sir, ano pong kadalasang reason bakit nag-fail ang isang campaign? And, nag-fail ba na hindi na-approve, hindi na pa-publish, or hindi nagiging successful yung campaign? Yan, tama ba yung parang nirephrase ko lang yung katanungan mo? Kung hindi nagiging successful or hindi effective yung campaign mo, okay, number 1 na kailangan mong i-check, okay, is yung creative. Okay? Baka kasi hindi ka pansin-pansin yung creative mo. Walang proper hook. Kumbaga hindi nakukuha ng ad mo yung mga tamang audience or yung target audience. Okay? Kapag okay ka naman sa creative, ang ganda ng creative mo, ang taas ng CTR, ang ganda ng engagement, daming comment, sige lang, dami talaga nag-i-engage, tapos hindi pa rin nagiging successful, walang bumibili, ang next na question dun is, yung offer mo. Okay? Tingin mo sa offer mo, may bibili ba dyan sa offer mo or services? Okay? Irresistible ba yung offer mo? Kumbaga, maganda yung offer. May bibili. Okay?
So kung dalawang na yun, nasagot mo na siya, o let's say nagagawa mo yung dalawang yun, magandang offer, magandang creative, pero wala pa rin talagang bumibili, 'di ba? Ang pinaka last no, number 3 is sino ba yung nagbebenta? Okay, yung selling skills, closing skills, follow-up skills, and so on. Kumbaga, labas na si Facebook doon, saka yung offer mo. Nakadepende na yun sa admin or kung sino man yung nagbebenta ng offer. Okay? Kumbaga, tatlo lang naman, hindi natin kailangan pahabain pa to check if nagfe-fail or magfe-fail ba yung ad mo or magiging successful. I-check mo yung lagi yung tatlong yun. Okay? Creative, offer, and yung sales process. How to convert yung customers or clients from ads. Sa susunod, coach, ayan, pag-establish din po ng... Yes, Joshua, dadaanan natin to sa retargeting. Retargeting, require po ang pixel. Yes, demo natin yan. What alternative pricing or payment strategies could help to improve my conversion? Pricing strategy. Sige, kanina pa nagtatanong si Ann, pwede ko malaman ano yung ino-offer mo? And how much yung ino-offer mo? Ayan, baka merong interested dito. Ayan. Okay lang ba? Ako, sir, meron akong idea sa retargeting. Tawag namin dyan ay kamuka method. Ross, yes, tama yun. Kamuka, similar. Ayan. Pero similar parang ano siya, look alike. Para sa akin na, mas maganda siguro pang yung method na yan pang mga look alike audience. Okay? So, retargeting, ito naman po yung pwede, okay, pero naman kamuka. Bigo baga, kamuka method. Gusto kong i-target or pakitaan yung mga similar sa mga taong bumili na. Yan. Acceptable naman yung method na yan. Thank you, thank you. Okay, thank you. Course? Ano po, courses? Courses, Ann, yung ino-offer mo? Tama ba? Okay, what alternative pricing or payment strategy? Okay, kung dito sa Philippines, GCash, number 1. Sorry, kung may credit card yung payment gateway mo, credit card, ayan. Parang 50-50, GCash, credit card. Ayan, yung majority ginagamit ng mga buyer dito sa online. So, yeah, paano makapag-accept ng GCash? You can accept GCash manually or you can accept GCash via SendIt, PayMongo, or different payment gateway. So, if you're selling courses, yun. So, kailangan meron kang multiple options. Okay? So, ako, I'm using SendIt. Pero kung nalimit na sa SendIt, I'm using GCash, bank transfer manual yung ginagamit ko. Okay, yes po. Ayan. Alright. Yan. Dun sa course, payment method, pwede po dong GCash. Wala ta siyang credit card. Let me check. Yeah, SendIt, PayMaya. Ayan, pakita ko. Ito po yung yung checkout ko. Ayan, pakita ko. Ayan. jgrigor.com. Breaking offer. So, nandito yung 18 courses na ma-access nyo po once you enroll. So, yung link is jgrigor.com 1-time-payment. Parang ang haba, no? Sige, papalitan ko na lang or pwede nyong i-type jgrigorio.com/go. Ayan. So, then i-redirect ko na lang siya dito. So, here, ito yung payment gateway na ginagamit ko. I'm using SendIt. Ayan. And yung platform na ginagamit ko is I'm using Negosyo Toolkit. That's my software. Okay? Ito yung mga courses na makukuha mo once you enroll. And one-time payment lang po ito. Okay? Ayan. For those viewers natin na hindi pa aware, ayan, yun po yung membership po yun. Ayan, mga training ko, mga pre-recorded training. And yun, pag meron ako mga special training, kasama rin po kayo. Ito kasi is goal ko dito sa live Q&A is ma-help talaga as much as possible. Kaya ginawa ko siya for free kahit na hindi ka naka-enroll man, libre po yung aking live session. Wala po yung bayad. Thank you, thank you. Okay, sir, may bearing ba if nakukuha ko ng client din nasa abroad ako, tapos local or BPI account gamit ko, or need po ba ng residing sa Pinas para maging isang BA? Joshua, kung naka-base ka sa abroad, wala namang difference nun. As long as kayang makapagbayad ng client mo ng payment via PayPal. Okay, maraming alternative. PayPal, ano pa ba? Payoneer, so on. Transfer, okay, pwede rin yun. So, kasi
yung mga BA, mga top BA, freelancer nasa Philippines, I believe. Nandito yung pinakamagagaling. And makikita yun sa mga international market, laging binabanggit yung Philippines talaga yung pinaka magagaling pagdating sa iba't ibang skills. And walang problema. And kung magsaserve ka naman ng client, local o international, kahit nasa ang bansa ka pa, pwede magagawa mo siya. Okay? You don't need a parang physical address dito sa Philippines kung nasa ibang bansa ka. Mail sales funnel po ba na masasuggest yung affordable? Salamat po. Marvin. Okay. Okay, question muna. Ano yung business mo, Marvin? Para makapag-suggest ako. Okay? Pwede bang malaman? Pwede bang malaman ang business ni Marvin? Kung hindi mo sasabihin, okay lang naman. Pero ano bang sales funnel? Sige, discuss muna natin what is a sales funnel. Sales funnel is hindi po siya website. Sales funnel is para siyang combination or para siyang mga series of pages. Ayan. Let's say sa sales funnel, parang pangit ang drawing ko dito, no? Hindi ka accept. So wait lang, the drawing ko lang. Okay, ganito ang sales funnel. Okay. Opt-in, check out, okay. Ito, basic sales funnel. Series of pages. So, dito sa pinapakita ko, nandito yung opt-in. So, meaning to say, ito, magbibigay sila ng contact information in exchange dun sa gusto nilang makuha. So, yung iba naman, pinaka-simple process, meron na kaagad checkout kung meron kang binibenta. Okay? After ng checkout, mapupunta sila sa confirmation or order confirmation kung ano man yung binenta nila. So, ito yung pinaka-simple and basic sales funnel na kung meron ka mang binibenta. So, hindi siya talaga totally website. Website kasi, ang dami pang mga about page, contact us, mission and vision. Okay naman yon kung sa business talaga ang purpose nun for authority building. Pero kung ang goal mo is to convert people from traffic papunta dun sa funnel mo and maging customers, sales funnel yung pinaka-best strategy. So, yung papakita ko na to is a website. Ito po yung sample ng website. This is a website. Ayan, nakikita nyo po, negosyotoolkit.com is a website. Okay? Ayan, website po yan. Ayan. Lahat yan. Lahat ng nakikita nyo dyan, details and so on is a website. So, ano naman po yung sample ng sales funnel? Punta ko sa jgregorio.com. And, eto, website din to. Authority website. Pero, kapag kinilik nyo po ito, this is a sales funnel. Ayan. So, this one is a funnel. So, basically, ang lead generation nito, ay merong short video, na kung saan meron ding big headline, merong short video explaining kung para saan ba itong offer na to. Then, ito yung lead generation. Book a call. So, parang booking funnel strategy. So, marami pa. So, meron din ako sa, hopefully makita ko kung KLT. I believe ito yon. Yeah, this one. This one is a opt-in page. Ayan. Then, enter information. Click here to access. Ito yung opt-in page or registration page. And then, watch the video. And itong pinapakita ko is a sales funnel. Ayan, sales funnel po to. So, after nyan, merong parang call to action papunta sa book a call. So, booking funnel or pwede rin namang check out na. So, basically, 3 process lang siya. Okay? Yung pinaka-simple is dapat i-simplify mo yung process ng sales funnel mo. Website is different from the funnel. Pero kung both gagawin mo siya for business and personal branding, it helps. Parehas. Okay? Kasi meron siyang parang naitutulong din sa offer. For example, yung J. Gregorio nga, yung pinakita ko sa inyo kanina. So, kung walang jgregorio.com, mahirapan akong establish yung aking personal branding. So, dito, mas mabilis kong na-establish yung aking personal branding kasi nakakapag-add ako dito ng story ko.
So, ito, pag kinilik nila, papunta na yun sa funnel. Ayan, papunta na to sa funnel. Ito, example, pag kinilik mo to, mapupunta ka na sa funnel, mapupunta ka na sa, I believe, checkout. Yeah, checkout, papunta dun sa aking low ticket offer, yung courses. This one naman, papunta dun sa calendar na pinakita ko. Ayan. So, yun po yung naitutulong ng website. So, kung mag-create ka, yes, pwede ka mag-start sa funnel muna. Pero kung kaya mo talaga na gusto mo, seryoso ka sa personal branding, for those people na merong gustong mag-serve ng client, it helps po yung authority site. Tapos dito, parang pre-call or strategy call sa mga client mo na gustong i-serve. Yun. Sobrang gandang strategy. Sobrang gandang positioning. So, yun yung kaibahan mo sa mga other competitor mo na wala sila, meron ka. So, kumbaga, sa panahon ngayon, having a website like this, like jgrigor.com, is sobrang napakahalaga, sobrang importante. And bakit? Okay? Sa panahon ngayon, syempre, social media ang dami na. Sobrang ingay ng social media. Parang, yes, common na lang ang social media. Especially, bonus na lang kung marami ka talagang followers. Mas ikaw yung mag-stand out. Pero, kapag may website ka, professional website, na-establish mo yung brand mo dun sa website mo, big points yun sa mga clients mo or gusto mong iserve. Sino nag-a-agree dito? Okay? Example, naghahanap ka ng parang gusto mong kuhanin na services like coaching, training, na nagtuturo about FB ads. Yung isa, walang website, yung isa meron. Yung isa, wala ng website, wala pang mga video content. Yung isa may website, tapos may mga value content pang binibigay. Sino pipiliin ng client? Sino yung mas lamang? Yung isa. Okay? Wala pong pinangalanan dun yung isa. Okay? So, yun po yung advantage. Not enough yung meron kang social media. You need a system, a website na kung saan ito yung iyong digital real estate na matatawag na meron kang title o titulo. Okay? Title, parang bahay at lupa. Ano? Titulo, ibig sabihin, sa'yo at wag may-ari mo. Naniniwala ba kayo or agree kayo na yung YouTube, Facebook, TikTok is hindi nyo yan pagmamay-ari? Free account, nakikigamit lang tayo ng mga social media. Wala tayong control dyan, restriction, and so on. Pero having a website, a funnel, is yun yung ikaw yung may-ari nun. Ikaw yung 100% may title ka dun. Kasi you own the system. Hopefully, nasagot ko yun, Marvin. And to answer your questions, anong magandang sales funnel software? So, syempre, marami po. You can just click funnel, go high level, or pwede nyo rin pong i-search sa Google itong negosyo toolkit. Okay? Ayan, papunta tayo dun sa negosyo toolkit. Negosyo toolkit, ayan, is a sales process creation. Okay? Kumbaga, siya, website builder. By the way, meron din tong webinar. You can create a funnel. You can create your own personal site, and so on. And if you're not sure kung paano mo siya magagamit, hindi ka pa ready, you can watch the video here. Wala pong bayad. Meron akong masterclass dito na ginawa. Free. You don't need to pay yung training ko dito sa Negosyo Toolkit Masterclass. Nandito yung lahat ng mga strategy, paano ko siya ginagamit. Website building, funnel building, email marketing, booking appointment system. Dito ko po, meron dito mga 30 minutes to an hour each video for free. Pwede nyo siyang panoorin ng free. Yeah, walang bayad. Okay, to check para sa iba. Para at least ma-educate muna kita kung bakit mo siya gagamitin. Alright, so Marvin, hopefully nakatulong ito. Okay, so si Ann, daming question ni Ann, no? Sige, sagutin natin yan. Pwede ba mag-offer ng mga discount? Yes, effective yung discount strategy, Ann. Urgency yon. It helps yon para matulungan natin silang mag-decide. Kahit sa SM naman, laging 80% 50% discount. Mas effective po ba if may website ang isang page? Kung nagbebenta ka at ang goal mo is makabenta, sales funnel. Kung ang goal mo sa ads mo is merong ma-convert, sales funnel. Pero kung gusto mong mag-build ng brand, establish authority, have a website. Okay, yun. So, wala akong sinabing bebenta doon. So, kung may bebenta ka, gusto mo silang ma-lead sa conversion, sales funnel ang pinaka-best. Ayan. Coach Jay, meron kaming page selling Korean blinds more than 2 years na din.
Okay? First time ko po itong magawa in actual. Ano po kayang campaign objective na ma-advise? So, first time mo mag-run ng ads, start on engagement. Heidi. Check mo yung magiging parang traction or potential inquiries na mag-i-inquire sa'yo. Kung unique ang offer nyo, maganda ang services nyo, high quality, for sure yan. Maraming mag-i-inquire sa inyo. For sure. Okay? Kasi first time mo susubukan eh. Thank you po. Okay. You're welcome, Anne. And thank you din, Heidi. Thank you, Annalyn. Thank you so much for tuning in this very quick live Ask Me Anything questions dito sa aking page. So, kung gusto nyo lagi ma-notify, please like my page, subscribe sa channel ko, and yeah, don't forget din pala, by the way, to join my Facebook group community. So, para makapag-join kayo doon, Facebook Ads Group. Ayan, pwede nyo bang i-type dyan sa, ano nyo, sa cellphone nyo, sa mobile app nyo, sa Facebook. Please type Facebook Ads Group. And once na meron kayong makita na blue logo, ayan, ito po yan. So, join. Ayan, join. Free lang din to. Ayan. So, dito, ayan, naka-live ako nandito. Nilalagay ko yung live ko. So, dito may mga posting din ako dito, guys. Ayan, like this one. Recently, nag-post ako, February 7. Meron akong video na ni-release. So, grabe, dami nag-comment, no? Also, may mga, ano din, community po ito. Kung meron kayong mga questions, struggle pagdating sa Facebook ads, feel free to post here. Marami tayong community members na mag-help din sa inyo to answer your challenges and questions. Ayan. But here, marami kong mga free content, mga valuable content na pinapublish dito sa aking group na kung saan yon. Ang goal is ma-help kayo, matulungan kayo to expand your skills pagdating sa paid advertising. Specific sa Facebook ads, but soon, ituturo din natin no, yung mga other paid ads strategy. And I believe siguro, ibang group na yon. So, sobrang in demand ng Facebook ads. Bakit itong niche? Bakit itong topic yung napili ko? Yes, nandiyan naman si YouTube ads, TikTok ads, and so on. Pero Facebook ads kasi yung pinaka most popular. Almost 95% ng population dito sa Philippines is gumagamit na ng Facebook ads. And kagaya nangyari sa TikTok, naban ng ilang araw sa US. Hindi natin control yun. Possible ba yung mangyari sa Philippines? Yes. So, kumbaga si Facebook sobrang established na. Kasi US company siya. Okay? YouTube, yes, US company yan. TikTok, Chinese. So, kumbaga kung i-establish mo man, kung magbibuild ka man ng audience, i-build mo yung asset mo, yeah, go for social media talaga na long term. And bukod doon, of course, dapat meron kang plan B. So, ano yung plan B? You need to have a website, a sales funnel na kung saan dapat doon ka nagbebenta. Okay? Ang goal ng ads mo is i-lead sila doon sa process na meron ka. Yung kaibahan ng ibang mga marketer sa mga other marketer. Okay? Nakapokus sila sa social media para magbenta. Kaya ayaw ng tao na bumili kasi ang nakikita ng mga tao is, oy, bebenta na naman yan, may bebenta naman sa akin yan. Wala lang silang nakita kundi bebenta lang. So what if gamitin mo ang social media as a vehicle or a bridge para ma-lead sila dun sa offer mo. But para mangyari yon, makatawid sila dun sa bridge na yon, kailangan ma-educate mo sila. Okay, ma-establish mo yung authority mo, makapag-add ka ng goodwill sa kanila. Okay, build trust. Build relationship. Alright? So, hopefully, marami kayong natutunan dito sa ating very quick live Q&A. And kung meron kang mga natutunan, pwede ka bang mag-iwan dyan ng very short takeaway dyan sa baba. Ayan, pwede ko bang malaman. Gusto ko lang basahin. Very quick lang, ano yung mga natutunan mo dito sa ating live. Drop your takeaway dyan sa baba. Sige nga. Sige, sagutin natin to. Weekly po. Weekly, Monday. Saturday or Sunday. Yun yung dalawa. Okay, Saturday or Sunday. Pag libre ko ng Sunday yon. Siyempre, pag hindi ka libre, family day yan, ginagawa ko siya ng Saturday. Okay? Most of the time, Saturday po. Then, 7:30, 7 onwards. Ayan, 8 onwards. Next week po ulit. Ayan, maraming salamat. Sige, leave your takeaway kahit replay mo man to napanood. And, yun, kung mapapanood mo man to sa YouTube, no? Ano yung takeaway mo dito sa ating live session. So, go ahead, iwan mo dyan sa baba kasi yung mga takeaway na yan, sobrang big help po yan sa akin para gawin po yung mga ginagawa ko. Ayan. At least meron akong basic knowledge as in zero knowledge pa kasi. Ayan.
Karin, thank you so much for tuning in. Sir, may one-on-one coaching ka po ba? Right now, wala siya sa website ko. And if you're interested, siguro join ka dun sa Facebook ads group. Baka mag-announce ako dun. Pero you can check yung aking jgregorio.com. Nandun po yung aking group coaching right now ang ino-offer ko. So parang company coaching. Okay? So maraming salamat. Thanks again everyone and good night. God bless everyone. Bye-bye. See you next week. Thank you, Anne. Thank you, Karen. Bye-bye.